Magandang hapon sa inyo lahat. Kape po tayo. Yan. So, syempre, gamit ko na ang aking tripod. At heto, nag-live ako. Sabi ng asawa ko, pa saan ka? Ay, syempre, content creator eh. Kailangan natin gumawa ng content. Nakaikot na rin ako para kumuha ng mga blooming na orchids. So, story time tayo kung kailan ako nagsimula sa pag-garden or sinimulan ko ang aking flower garden. So, year 2000, nag-start na ako pong mag-invest sa orchids. So, itong mga orchids na nakikita nyo magaganda, lahat yan ay aking binili po. At sa katotohanan, naghahanap ako ng aking mga gagamitin, kung ano-ano, naghanap ako sa cellphone, nakita ko ang mga resibo ko. Malaking pera din nga naman pala. Halos talagang inaaway na ako ng aking asawa. Pero doon nakakope up ako sa aking depression. Ang orchids, hindi po ito basta dumami ng ganito. Nag-invest ng pera, ng pagod, ng time. At so ngayon ay tinatamasa ko na ang kaligayahan po. Kahit po ako'y nagastusan, ibang-iba po ang kaligayahan na ibibigay sa akin sa tulong ng aking asawa at yung nandito dati si Robicelian. So ngayon ay talagang hilig ko ang mga bulaklak. Kaya magaganda po ang bulaklak niyan. Ngayon lang po ako gumamit ng fertilizer. 1 month na. Dati po talaga, siguro dahil malapit kami sa palayan, naaamoy-amoy din nila yung mga nai-spray na fertilizer. Pero nung nabigyan talaga sila ng direkta sa kanilang ugat, ang hahaba na po ng spike at ang lulusog. So, shout out kay Yan. Thank you sa iyong advice. So, marami pa akong gustong itanong sa iyo. Wala lang time. Ayan, magaganda po lahat yan. At hindi lang ko basta binili yan. Yan po ay aking pinagpuyatan sa online. Dahil sa online, kung sinong may experience bumili sa online, nakaranas din po akong ma-scam maraming beses. At marami ding pera na nasayang. At nabili ko sa malalayong lugar. Pagdating dito ay bulok. May uod na ang loob. Ay pagkamahal naman talaga. Hindi ako nang hinayang mag-invest dahil ito talaga po yung nakakatulong sa maiwasan ng stress at depresyon. Pero nakaka-stress din in a way na kapag namamatayan ka, nabubulukan ka ng mga orchids, nakakalungkot din kasi nasayang yung pera. Pero ganun talaga. So, kailangan lang magtitake ka ng risk. So, marami nagtatanong kung saan ako bumili. Ang presyo ay wag nang tanungin po talaga ay yung iba nanghihinayang bumili. Ako po hindi dahil ito katulad ngayon sa totoo lang. Kaya palaging ang pakiramdam ko ay masaya. Thank you Lord. Dahil ito pong mga bagay na pag-gardening na ito. Parehas naming hilig mag-asawa. Mabuti na lang hilig niya rin. So, sinusuportahan niya ako. Siya po ang nag-i-spray ng mga fertilizer. So, ang orchids ay hindi po basta lang na dumami. Ilang taon na po yan? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mag-5 taon na po sila sa aking mga kamay na pinadami ko lang. Pero hindi rin. Hanggang ngayon naman talaga bumibili pa rin ako pag may nagugustuhan ako. Yung asawa ko nagsabi, hindi mo na nga maintindi ang dami-dami. Iba pa rin yung may iba-ibang klase. So, yan. So, kung gusto nyo po talagang magkaroon ng orchids, ay mag-i-invest din po talaga kayo. So, meron na po ako mga kikis. Yun po ay aking pinapadami.
para pagdating ng panahon, nag-retire ako, yung bakanting lote doon, ay may plano po ako na gawing isang flower garden. At kung sino ang napapaibig, pwedeng bumisita at mag-avail. So yan, syempre para makabawi ka din sa mga ginastos. Yun naman yung totoo talaga. Yung mga ground orchids ko, bago ko napaganda yan, 2 taong nagtapo yan. Marami kong namatay, katulad ng Cattleya, pagkamahal. Siguro, alam nyo na, no, mga mahilig sa orchids, ang Cattleya, patay. Ang pals, nandito sa likod, marami akong pals. Hindi ko pa napiplex kasi ang bagal ng kanilang paglaki kasi nga napabayanan ko. Ang pagkakaroon ng isang flower garden po ay may dedication ka rin silang laging kausapin, alagaan, diligan. Hindi lang basta bibili ka or kung sino man nagbigay sa inyo. Halimbawa lang. Ako nga, pag pumupunta ako sa ibang may garden, natingin lang ako. Pero pag sinabi ko makikibahagi ako, sabihin, magbabayad ako. Bibigyan naman ako, may bahagi. Magbabahagi. So, ganun. Kaya yun, meron akong hinihintay ngayon yung mukara na kulay pula. O, imagine nyo, kahit mahal, binili ko kasi, at pag yun ay nagbigay ng bulaklak, ay talaga, sobrang saya ko na yun. Kape po tayo. Alam nyo, ang buhay ay kailangan mag-enjoy lang tayo. Katulad ng pagla-live. Kahit walang nanonood. Nagla-live ako kasi masaya ako. Oh, yan. Yung mga CO na pinag-uusapan ngayon sa mga kagawaran ng edukasyon, katulad namin mga teacher. Wala lang. Huwag tayo magpa-stress dun. Kasi may delivery. Dati, delivery. Ako, delivery dati doon. Parcel sa LBC Orchids. 160 po. Siya ang mahilig mag-order. Ako wala. Wala akong ano eh. Ang sarap talaga ng kape. So ngayon kinahihiligan ko naman pong mag-collect ng mga cups para sa aking content. Yan. 'Di ba sabi nga wala na masyadong earnings dito sa ating pagko-content. Hindi ko na tinitingnan 'yon. Sa akin ay na-express ko kung ano mga hilig ko, na-share ko kung ano yung mga nasa paligid, kung may nakakagusto sa akong content. Maraming salamat po sa inyong suporta talaga sa mga star senders ko. Maraming salamat. At sa mga kapwa content creator ko na palagi sumusuporta sa aking comment section. Maraming salamat po. Kung hindi naman po ako palagi nakakabakas or bisita, binabalikan ko po yan kapag may time ako. Yan. Dito ka, Mr. Yap, patingin na yung delivery. So, etong kinatatayuan ko, kaya ako nag-shades, yung sinag ng, yan, ang kanyang mga pinamimili naman ay sa electronics. So, ayaw naman niya ipakuha sa akin yung ginagawa niya sa electronics. Marami siya, yan, ang kinukuting-ting niya. Kaya ako nag-shades. Ang kagandahan dito sa aming lugar, yung sunrise, kitang-kita mo, yung sunset, kitang-kita mo paglubog doon sa bundok ng Mount Halcon dyan. Hi, Len. Good afternoon. Maraming sa inyong suporta. Hi, si Selly Melgar. Maraming salamat. Kagigising ko lang. So, sinuot ko lang yung mga damit ko nung sumimba ako para naman ay sulit pag nilabhan na. O, ayan. So, natutuwa akong mag-live dahil meron akong tripod. Maganda ang panahon, mahangin ngayon. So, dito ako nag-copy sa aking garden. So, itong location nito ay nasa harapan. Kaya naman, bago ako. Hi, Jude! Good afternoon, Jude! Ang aking pamangkin ay nanonood. O, Jude, kape tayo. O, ito na si tita mong vlogger, content creator. O, yan. So, yan ang aking mga bulaklak. Na-flex ko na rin yan. Yan. Ang tagal na po nung isa, 2 months na. Itong yellow na to, mag 1 month na. May mga buds na rin yan.
Ito rin, oh, ang ganda yan. Malalaki po ang petals niya at malulusog. At yan po talaga ay bibihirang mga uri ng dendro. Kasi pinili ko naman talaga sila eh. Hindi rin ko basta binili. Yan. Ang swerte ko kasi ang lalaki ng petals. At matured na rin yung puno niya nang nabili ko. Kaya na ang damot nilang magbigay ng kikis. Hindi rin sila basta-basta nagbibigay ng suhi. Kaya iniingatan ko pag may suhi. Nilalagay ko na talaga sa dripwood na pinutol-putol. At yun ay aking iipunin para pagdating ng panahon at may flower na kung sinong gustong bumahagi ay di para mabawi ko ang gastos. Yan. Yun naman talagang plano ko pagdating ng panahon ay may gusto ko magkaroon ng isang garden na pwedeng pasyalan at yung parang yung ano pag ako may nagugustuhan na punta na garden na nagbebenta. Yon. Ayoko kasing mag-ano na walang flower. Kailangan stable na. At padadamihin ko pa naman talaga sila para maraming available na same variety. Yan. Dito kayo nilalagay sa ganito. So ito, ang damot magbigay ng kikis. So wala pa ako nakukuha. Ang ginawa ko kasi dito, pinagputol-putol ko yan. Hindi naman nagbigay ng suhi. Sayang lang. Ayun lang. Thank you for watching po. Enjoy ako. Yan, ang haba-haba na ng aking may long form video na ako. Tuwan-tuwa po talaga ako sa pagko-content. Kaya sabi ng iba, ay wala ng earnings, mababa. O hindi na yun, nag-i-enjoy na lang po talaga ako. Yan, parang sa trabaho, masaya po akong pumapasok palagi at gampanan ng aking tungkulin bilang isang guro sa aking mga anak. Masaya po ako. Kaya siguro magaan ang lahat para sa akin. Ang CO, kailanman ay hindi ako naging na-stress dahil gusto ko yung ginagawa ko. At kung yun naman ay ginagawa mo araw-araw, siguro na may magaan na para sa atin na gawin yun kahit may nakatingin. Confident tayong gawin yun. Kung meron naman tayong pagkakamali at kanilang bibigyan tayong assistance, okay lang, welcome yun para tayo ay mag-grow. Hindi dapat tayo ay maging dahilan ng stress. Yan, tanggapin ko ano yung mga improvement. Ganun lang naman yun, wala namang perfect na class observation. Kahit paanong galing na isang guro, pagdating sa harap, may nakakalimutan at nakakalimutan pa rin. Pero, ang isa lang masasabi ko, kahit anong paghahanda ng isang guro, pagpupuyat, preparation, sa lahat para lang gumanda ang kanyang presentation. Pero kung hindi ka gusto ng observer mo, wala lahat yun. At doon talaga nagdudulot ng stress. At isa ako nakaranas niyan, pero hindi ko dinibdib dahil ako malakas ang loob ko. At hindi lang basihan ng isang oras para sukatin ang kagalingan at kakayahan ng isang guro, hindi lang sa isang oras. Meron dyan na pinaghahandaan ang pagtuturo. Pero pagdating sa actual na turo araw-araw, tamad. Merong ganyan. Kaya ako, kung yun ang binigay sa akin, yun ang kanyang na-observe. Pero para sa sarili ko, ginagawa ko trabaho ko araw-araw. Hindi lang kung kailan mayroong classroom observation. Kaya minsan hindi talaga maganda rin basihan yun. May mga bias na mga observer dyan, yung mga rater. Kaya kawawa din talaga yung iba. Dinidibdib ako ay wala akong pakialam kung ano. Hindi naman basta sa legal, hindi illegal. Oh. Kaya hindi ako apektado dun kasi kung may mga personal na siyang iniisip sa pag-grade na yon, nasa sa kanya na yon. Yun ang hindi maganda kapag pinipersonal ka ng isang observer. Part 2. Bye-bye. Thank you for watching.